Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 39, balik tayo kay Joseph, na ngayon ay nasa Egypt na. Isipin mo, galing siya sa pamilya niya, tapos biglang naging alipin sa ibang bansa, parang biglang bagsak ng buhay. Pero dito makikita mo ang isang mahalagang bagay, kahit nasaan si Joseph, kasama niya ang Diyos. Binili siya ni Potiphar, isang opisyal ng Pharaoh, captain ng guard. Doon siya nagtrabaho sa bahay niya. At habang ginagawa ni Joseph ang mga gawain niya, napansin ni Potiphar na successful siya sa lahat. Parang kahit anong ipagawa, gumaganda ang resulta. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Dahil dito, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar. Unti-unti, ginawa siyang tagapamahala ng buong bahay. Parang from ordinary worker, naging manager siya. Lahat ng ari-arian ni Potiphar ipinasa sa kanya. Wala nang inaalala si Potiphar kundi kung anong kakainin niya. Ang ganda nito, kahit nasa mababang posisyon si Joseph, naging excellent siya. Parang sinasabi, hindi hadlang ang sitwasyon para gawin mo ang tama. Ngayon, may isa pang detail. Sinabi na si Joseph ay gwapo at kaaya-aya. At dito na nagsimula ang panibagong pagsubok. Napansin siya ng asawa ni Potiphar at paulit-ulit siyang inaakit. Sinasabi niya, sumiping ka sa akin. Pero si Joseph tumanggi. Sabi niya, pinagkatiwalaan ako ng amo ko sa lahat. Paano ko gagawin ang ganitong kasamaan laban sa kanya at laban sa Diyos? Ang ganda ng mindset niya. Hindi lang bawal, kundi mali ito sa harap ng Diyos. Parang integrity kahit walang nakakakita. Araw-araw siyang kinukulit, pero hindi siya pumayag. Hanggang isang araw, nagkataon na silang dalawa lang sa bahay. Hinawakan siya ng babae at pinilit siya. Pero tumakbo si Joseph. Iniwan niya ang damit niya sa kamay ng babae. Minsan, ang tamang gawin ay hindi makipaglaban, kundi tumakbo palayo sa tukso. Ngayon, nagalit ang asawa ni Potiphar. Dahil nahiya siya, binaliktad niya ang kwento. Tinawag niya ang mga tao sa bahay at sinabi, sinubukan akong lapastanganin ng Hebreong ito. Pinakita niya ang damit bilang ebidensya. Pagdating ni Potiphar, ganun din ang sinabi niya. Dahil dito, nagalit si Potiphar at ipinakulong si Joseph. Isipin mo, ginawa mo na ang tama, pero napahamak ka pa rin. Parang unfair, di ba? Pero kahit sa kulungan, hindi siya iniwan ng Diyos. Kasama pa rin siya ng Diyos at binigyan siya ng pabor sa bantay ng kulungan. Kaya ginawa siyang tagapamahala ng mga bilanggo. Parang kahit preso siya, naging leader pa rin siya doon. Lahat ng ginagawa niya, nagiging maayos. Ang ganda ng paulit-ulit na tema, The Lord was with Joseph. Kahit sa bahay ni Potiphar, kahit sa tukso, kahit sa kulungan, pareho pa rin. Ang lesson dito, minsan ang paggawa ng tama ay hindi agad nagdadala ng reward. Minsan, parang lalo ka pang napapasama. Pero hindi ibig sabihin nun na iniwan ka ng Diyos. At isa pa ang tunay na character, lumalabas hindi kapag madali ang buhay, kundi kapag mahirap at walang nakakakita. Interesting din yung quote ni Joseph, dati simbolo ng favoritism ng ama niya. Ngayon, yung damit niya ulit ang ginamit laban sa kanya. Parang reminder na minsan, yung external things pwedeng magbago ng meaning, pero yung character mo, yun ang mahalaga. Dahan-dahan lang. Kasi kahit nasa kulungan ka ng buhay, hindi pa tapos ang story. Minsan, yun pa lang ang simula ng mas malaking plano ng Diyos. Genesis chapter 40, dito tuloy pa rin ang buhay ni Joseph sa kulungan. Parang tahimik, pero may mga mangyayaring mahalaga. Isipin mo, kahit nasa lowest point siya, unti-unti pa rin gumagalaw ang plano ng Diyos. May dalawang bagong bilanggo, ang cupbearer at ang baker ng hari ng Egypt. Sila yung mga taong malapit sa Pharaoh, parang trusted staff. Pero may nagawa silang mali, kaya ikinulong sila. At doon sila napunta sa parehong kulungan kung nasaan si Joseph. Si Joseph, dahil pinagkakatiwalaan na ng bantay, siya ang na-assign na mag-alaga sa kanila. Parang kahit preso siya, may responsibility pa rin siya at ginagawa niya ito ng maayos. Isang gabi, parehong nanaginip ang dalawang lalaki. Pagkagising nila, halatang bothered sila. Parang ikaw na nanaginip ng kakaiba at hindi mo maintindihan. Napansin ito ni Joseph. Sabi niya, bakit malungkot kayo? Sumagot sila, nanaginip kami, pero walang makapag-interpret. Noon kasi mahalaga ang panaginip, parang may mensahe. Sabi ni Joseph, ang interpretation ay galing sa Diyos. Kwento ninyo sa akin. Ang ganda nito, hindi niya inaangkin ang kakayahan, kundi binabalik niya sa Diyos. Nauna yung cupbearer. Ang panaginip niya, may puno ng ubas na may 3 sanga. Namulaklak, nagbunga, at piniga niya ang ubas sa tasa ng Pharaoh at ibinigay ito sa kanya. Sabi ni Joseph, ito ang ibig sabihin, yung 3 sanga, 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ka ng Pharaoh sa trabaho mo. Good news ito.
Nakita ng baker na maganda ang interpretation, kaya nagkwento rin siya. Sa panaginip niya, may 3 basket ng tinapay sa ulo niya at kinakain ng mga ibon. Sabi ni Joseph, yung 3 basket, 3 araw din. Pero sa loob ng 3 araw, papatayin ka ng Pharaoh at kakainin ng mga ibon ang katawan mo. Mabigat na balita. Pagdating ng 3 araw, birthday ng Pharaoh, may handaan. At doon tinupad ang sinabi ni Joseph. Ibinalik ang cupbearer sa trabaho at pinatay ang baker. Eksaktong nangyari, parang confirmation na totoo ang interpretation ni Joseph. Pero may isang detail na masakit. Bago mangyari ang lahat, sinabi ni Joseph sa cupbearer, kapag naibalik ka na, alalahanin mo ako. Sabihin mo sa Pharaoh ang tungkol sa akin para makalabas ako dito. Wala akong ginawang mali. Parang simpleng request, tulungan mo naman ako. Pero nakalimutan siya ng cupbearer. Hindi niya naalala si Joseph. Ang sakit nun, di ba? Parang tinulungan mo ang isang tao tapos nung siya naman ang may chance tumulong nakalimutan ka. Ang lesson dito, minsan ginagawa mo ang tama, tumutulong ka, nagiging faithful ka pero walang immediate na balik. Minsan, nakakalimutan ka pa ng iba. Pero kahit ganun, hindi nakakalimot ang Diyos. Interesting din, dito makikita na yung gift ni Joseph sa pag-interpret ng dreams. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba. At ito rin ang magiging daan sa future niya. At isa pang insight, may mga delay sa buhay na parang nakalimutan ka na. Pero hindi delay ang tingin ng Diyos, timing ito. Dahan-dahan lang, kasi kahit parang tahimik ang story mo ngayon, may nangyayari na palang preparation para sa susunod na chapter ng buhay mo.